yun, wala na. Okay na. Ay na maghapon. Pero sige lang, hinay lang man. Okay, so ang imong pangutana sir, kini bang Saint Matthew chapter 16 verse 18 literal ba ni? Yes. Yes, based sa tawag ining based sa kanang yung exegetical explanation sa mga theologian. Ang Saint Matthew chapter 16 verse 18 literal siya. Nga naman kay pinakauna kabuton gid sa Dios nga mag-create siya iyang perfect community. Mo nang kang Adan o kang Eva, di ba? Kay di ba ingon ganin niya go to the world and multiply. So literal to, go to the world and multiply kay gusto niya mag-create og perfect community same sa iya ha. Kay ang tao created pinaagi sa iyang tawag ining dagway og kasamahan. So karon ang problema ang tao nakalapas man siya, nakasupak man siya sa tawag ining kabubuton sa Dios, so mo nahulog. So instead of perfect society, perfect congregation, so ang nahitabo nahimo siyang imperfect society. So mao na ang Kristo mo ay nituman, ang Kristo mao ang nipadayon sa kabubuton sa Dios nga mag-create og perfect society. So ang perfect society nga iyang gitukod mao na nang giingon niya, tukuron ko ang akong iglesia. Ang word ni iglesia, buot pasabutan na it is a convocation or a society of people called out by God. Dili na siya refer sa building. Kung dili refer na sa katawhan nga ang Dios mismo mo igatawag, unya pagkahuman naghihimo siya hierarkiya nga siya ang hari. Di anang maong tawag ining community nga iyahang gitawag o gitukod. So giunsa man nato pagkabalo nga literal na. Pinakauna kay gibuhat na niya ang pagtawag katong esensya sa pagkasimbahan or esensya sa pagka-church kanang Saint Matthew chapter 10 verse 2 katong gitawag ni iyang mga apostoles o Saint John chapter 1. Gitawag niya pagkahuman iyang gitudluan for 3 years. So pagkahuman gipili niya San Pedro mo bito ng Saint Matthew chapter 16 verse 18, it is an implied declaration nga gitudlo ni Kristo San Pedro nga mamahimong ulo sa community, sa society nga iyahang gitawag o gitukod. Wala niingon siya, thou art Peter. Sultihan ko ikaw Pedro. So it is a declaration. Declaration na kining Peter mamahimo ning pangulo, makita nga pangulo sa society nga iyahang gitukod. Kay kabalo man siya nga mulakaw siya. Kabalo man siya nga moadto sa langit. Nga dili siya magpabilin physically sa iyahang gitawag og simbahan. So ang question kung literal ba? Yes, literal na ang iyahang gitawag og pagkatukod. Next question sir. Kuan brother, may sumpay kasi na ang sumpay niya is bisan kamatayon dili makaduog niini. So sa akong pagsabot, actually nagampo ko di ko kaintindi og sakto ba, pero ako lang ipaambit na ko nimo kung unsay akong nasabtan ana ba. So ako nasabtan ana gud kung miingon ta og bisan kamatayon dili maka daog niini, but pasabot walay kamatayon nga iglesia. So kung mag-refer ta og base sa imong gisulti, mag-refer ta og mga tao na ingon mga dili sa literal nga simbahan which is mga tao siya kay call out sa mga tao. So ang mga tao kita tanan tao makasalanan ta may kamatayon. So kining iyang iglesia gitukod walay kamatayon dili bisan kamatayon dili makadaog kaniyaon niini. So kung moingon ta call out siya sa kuan mga tao mura og dili siya mamao dito sa giingon gi-describe ni Jesus Christ nga dili mamatay kay ang tao mamatay man. So mawa ang yuta og ang langit, mawa gyud ang tanan tao kay mawa ang yuta ang tao mas yuta. So ang iyang iglesia nga gihimo bisan kamatayon dili makadaog niini. So nangutana ko sa kagilion kinsa man na siya nga ang kamatayon dili makadaog kaniya. Actually sir, kanang giingon din na nga gates of hell, usa ka na gitawag og termino nga gigamit sa tong Ginoong Jesucristo pagpahatag og pahimugat sa mga challenges nga moabot ni ining maong simbahana. Actually isa pud sa meaning ang death sa gitawag og mga apostoles. So ang buti pasabot bisan pagmamatay ang mga apostoles, bisan pagmamatay ang mga presenting mga nangulo ni anang maong simbahana, di na mawala ng simbahana. Naagihapon ng simbahana. So from the time of the foundation of that church, 33 AD, until now,
buhi ng maong simbahana nganuman ingon ni Kristo Saint Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you always till the end of time. So buot ipasabot kanang maong simbahana kabalo siya nga mga matay nga apostol iya paging gisulti sa unsang paghiyang mamatay San Pedro. So buot ipasabot bisag mamatay San Pedro na ay mupuli. Nga iya kang tawag ining ubanan sa tanang panahon kay ang iyang purpose anang simbahana salvation. Kaluwasan. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Pero dili lang kay kana ang meaning anang gitawag og gates of hell. Number 2 nga meaning ana according sa mga bagiitang mga nakasabot sa gitawag og balaang kasulatan, ikaduhang meaning ana persecution. Mo bitaw ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo sulod sa unang 300 ka tuig giluto siya na ay napulo kadagong persecution ang iyang naagian pero kining simbahana wa gyud namatay. So buti pasabot buhi ang pagtuo nga gidawat sa gitawag og mga tao gikan sa mga apostol og ilang kining gi-practice gi-exercise sa kana nga panahon. So persecution. Number 3, even karon na sinapi na simbahang Katolika kanang giingon nga apostasya. Kay ang gates of hell usa kana kahulad pamulong nga diin migamit og termino si Kristo nga refer ni adto mga taong magtudlog balitad sa pagtuo. Kadang giingon ni San Pablo ba nga Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 nga bisan gani kami usa ka anghel magwalig magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Ang word nga apostasy gikan sa Greek word nga apohistanay, buti pasabot pagtalikod, pagbiya sa gitawag og pagtuo. So buti pasabot kanang giyon gates of hell din na kabalo si Kristo nga naay motalikod aning maong gitawag og iglesia. So buot pasabot kumita gates of hell bisan pag mga matay ng mga apostol, bisan pag mga matay ng mga sumusunod sa mga apostol, basta na ay matudluan mahitungod sa pagtuo nga iyan ni Kristo, di gyud na mamatay ng simbahana. Ikaduha, bisan pag kapila na lutuson ng maong simbahana, magpabili ng mubarog ng simbahana. Guba na lang ang Imperyong Romana. Nahagsa na lang ang Imperyong Romana. Nahagsa na lang ang imperyo gingharian sa Pransya pero ang simbahang Katolika nagpabilin gihapon hangtod karon. Ikatulo, bisan pagdagang ni talikod, ni protesta na lang si Luther. Nihawa na lang ang tawag anang daghang mga kuniin simbahana, ang kining simbahana mi barog. So buot ipasabot tama ang gingon ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail. Dili mo daog. Bisan pagmutugod siya kusukusuhon ning mong simbahana, pero dili gyud ni mamatay ning simbahana. Ngano man, kay kung mamatay ning simbahana, ang buot ipasabot walay kaluwasan nga matagamtaman sa tao. Ngano man, ingon pagod niya, ang dili mo sulod nako, di makabaton og kaluwasan. Ang dili magpabiling kanako, mahisama sa usa ka nga putlon ibalibag malaya hangtod ni dauban. San Juan 15:5-6. Next question. Okay. Brother, ni-stay lang ko sa question ha. Dito lang ta sa once kami ingon tag sala o hidis. Kamatayo na siya. Dili lang kay kanang mo meaning, sir. Kay ang iyang giingon dito god bisan bisan ang kamatayon kung imo na i-translate line when tag hidis when tag sala bot pasabot ko na siguro kamatayon. Yung tag sala, yes, isa sa mga meaning. Isa sa mga meaning. Pero remember, ang gisulti mo dito, sir, gates of hell. Yes, gates so, of hell. So, usa na kagitawag o terminong gigamit ni Kristo pag-describe sa challenges o sa mga pagsulay nga maabot sa iyang simbahan. Nag-describe na niya usa ka pulong. Oh. Kay ang sa Latin mo na inferenon. So buti pasabot infere. Ang buti pasabot anang maong tawag ang termino mo tong gingon lagi sa mga Bible scholars nga number 1 gangaan kanang tawag ini persecution, kamatayon sa mga apostol o tawag ini pagtalikod. Mao man ang death nga mo atake sa simbahan ni Kristo. So buti pasabot kining tulo di nakadaog. Di nakadaog ang simbahan na. Subuhi nang maong simbahan na. Mo tong miingon ko nimo brother nga na ang atong relihiyon, ang atong Santo Papa nagsunod-sunod, but nay katapusan sa kalibutan. Nay katapusan sa balik. Kumawa ang kalibutan, ang atong gisulti ngayon mga tao nagsusunod patay. Pero ang iglesia ni Kristo nga gitukod niya, walay kamatayon. Sir, ingon ani man gud sir, ang atong magungunahuna pag yung church man gud refer lang din sa kalibutan. Ang kang Kristo magong iglesia na ay tulo ka estado. The triumphant church, the militant church, and the suffering church. Kana militant church, one of the part lang siya.
sa church. Bisa pa mabungkang ang kalibutan na ay perfect church nga naas langit. Ang katong mga binunyagan na langit. Naapoy tawag ang mga sakya ng katong naas purgatorio. So mo bitaw kung Katoliko jud ka sir, di ba? Unsa man ang katapusang statement sa tong credo? Sa credo na to sir. Gusto na nako kuan sir. O, diba? Sa tanan nga kuan sir, ganay mo gusto di ko kasabot ko ako Katoliko ko. Pakita ko. Yes sir, yes sir. Dili sir. Ako lang i-confirm sir. Ako lang i-confirm sir. Kanang kuan sir ba? Kanang tawag anang katapusang linya sa ato ang credo sir. Ay nag-offense sir ha. Gusto na nako tawag anang ikuan. Ikaw ako kahibaw Kanang nga isulti katapusang naman. kanang katapusang linya sa atong credo. Unsa man tong katapusan nga linya sa tong credo, nagatuo ako sa Espiritu Santo. Sunod. Sige lang sir, di ko kami memorize, nakabasa na nako. Di ko kami memorize. Ingon sir, pasensya na ka sir ha. Sir, moprangka ko sir, moprangka ko. Dili ko gusto nga tawag anang maglipod-lipod sir. Daghan kaayong Katoliko lang sa ngalan pero dili Katoliko ang pagtuo.